sa atin lahat, no, mga FB and TikTok friends. Dito na naman tayo sa another episode ng ating pong Henyong si Badung. Magtanong kay Henyong Badung. Yan po ang ating bago po natin yung portion dito po, no. So pag-usapan po natin, maaari po kayong any topic po, dahil tayo naman ay self-proclaimed henyo, nag-iisang henyo ng political vlogging. Kaya so mga maiinit po mga maiinit po na topic na pinag-uusapan ngayon sa politika ay ito pong mga sari-saring survey, no? Tapos meron po tayo yung rally po ng INC. Nagsalita na po si Enrile tungkol po sa rally ng INC. Yan. Any topic po, pwede po kayong magtanong, pwede po kayong magbigay ng reaksyon. Simulan na po natin, no? Alam po ninyo, si Manong Johnny, sabi po ni Manong Johnny Enrile, medyo masarap pong pag-usapan to kasi kahit papano naman, unlike ng mga ibang BBM supporters na nakikihawa lang po na sa kawalan po ng utak ng kanilang mga vloggers. Ayan, good day din sa iyo, Leia Calamaya Naturales. Hindi. Huwag ka na magtanong kay Bobong Henyo nga tayo. Ano ba naman niya? Wala, basagan ng trip. Magtanong na kayo. Ayon po kay Enrile, nako, eto raw po ay alam ba ng INC yung sila sabi nila na ito ay baka maging masamang presidents, no? Dahil eto raw po ay hindi po pwede na isang grupo lang yung kaya ba nilang pangatawanan yung pagpapalit. Nakakalimot lang uminom ng gamot. Ayun naman pala, sorry naman po. Basta DDS kayo lang matalino. Hindi po, ako lang po. Hindi po ako matalino, henyo po ako. Iba po yung matalino. Henyo nga eh. Lahat po ng katanungan ninyo, pwede kita nyo. Wala pa kayong tanong na hindi nasasagot, basta ba DDS matalino? Hindi po. Hindi po lahat ng DDS matalino. Ako po henyo. Ang aga naman magalit ng mga to. Sabi ko magtanong kayo. Hindi ko sinabing magalit kayo. Kawawa naman to mga to. Magtanong-tanong lang. Pwede rin kayo magpa-rose-rose at magpakape. Tama yan bro, ayaw nila kasing nasasaktan ang dibdib nila sa katotohanan. Iyan. Sige, talakayin po natin yung mga yan kasi mahirap kausap itong mga to. Eto po, ang sinabi po ni Enrile, isa-isay natin itong mga ako habang wala pa nagtatanong. Pero pag may nagtanong po, kahit na anong oras kayo magtanong, pwede po tayong sasagutin po natin yan. Okay, basa muna tayo ng mga bali-balita. Ayon po kay Enrile, yung are we ready to sacrifice rule of law? Ayan po. Shoutout Badong Ratlis from Cali, Cerbro. Ayan. Ito po ang tanong ni Enrile, no? Dahil daw po ba isasantabi na ba natin? Isasantabi ba natin yung rule of law? Dahil pipigilan daw natin. Ayon po sa Iglesia ni Cristo, ay pipigilan po natin yung impeachment. Ibig bang sabihin, makikinig na lang tayo porkit marami yung nagraling Iglesia ni Cristo? Tapos, sila po ay isasantabi na natin yung rule of law. Iyan. Baka maging presidential. Baka maging presidents.
saan pupunta ang ating bansa, ang ganto-ganto ang system natin. Ayan, sasagutin natin yan mamaya. So, ibig sabihin, sagutin muna natin to si Enrile. Actually po, hindi po sinasakripisyo yung rule of law. Kasi wala pa naman pong impeachment eh. Wala pa pong pinatitigil eh. Di ba? Nangungumbinsi po yung mga katulad ng grupo ng Iglesia ni Cristo, yung milyon-milyon pong nagrally, kinukumbinsi nila tong mga mambabatas natin na wag naman politikahin si BP Sara. Di ba? Wag naman politikahin. Ang dami pong trabaho, ang dami pong problema ng Pilipinas, yun ang unahin. Ang linaw-linaw. Meron tayong problema sa kahirapan. Pinakamarami pong mahirap ngayon. Pinakamarami pong nagugutom. O, meron tayong problema ng korupsyon. O, di ba mas maganda yan daw ang unahin? O, ang linaw eh. O, tigil natin yan. Punta tayo sa mga tanong nyo. Sa tingin nyo po, saan pupunta ang ating bansa pag ganito ng ganito ng sistema natin? Nasagot na po yan ni BP Sara eh. Etong mga politiko na to, dinadala nila yung bansa natin papuntang impyerno. Hindi po ba? Eh, ang problema nila, no? Papunta tayong impyerno. Si BP Sara din daw ang presidente doon. Buds, may chance ba talaga na matuloy ang impeachment kay Sara? Pag nakakuha po sila ng 103, ayun, o 106, nalilito po ako kung 103 o 106 eh. Pag meron pong pumirma na 106 o 103, matutuloy po yung impeachment. Wala pong magagawa ang Senado kundi tanggapin. Kasi may 103 o 100. Yan nga po, kaya nga po nagrally ng Iglesia ni Cristo na sumusuporta, tignan nyo po ang Iglesia ni Cristo po ay sumusuporta sa Pangulo ng Pilipinas. Hindi nyo po ba napansin? Sinabi po ng Iglesia na ang sinusuportahan namin ay Pangulo. Diyan kami nagtataka eh. Yung Iglesia ni Cristo sumusuporta sa Pangulo ng Pilipinas. Nanawagan sila ng pagkakaisa. Tumalima yung mga Duterte supporters. No? Gusto rin namin pagkakaisa at kapayapaan. Tanong nyo po kung sino po yung hindi na, yung ayaw. Yung ayaw po ng pagkakaisa at kapayapaan. O yung mga supporter ni BBM. At saka yung mga dilawan, at saka yung mga kakamping, gusto nila impeachment eh. O yan, yung napatunayan po sa mga hindi po hindi pa po na intindihan, no? Yung pong napatunayan po na fake news yung pagre-report nila. Yung pagre-report hindi po yung SWSRB sinuri po ni Bobby Tiglao, wala pong 41%. 19% lang po ang may gusto na ma-impeach si BP Sara. 19%, hindi po 41%. O, nililin lang pa rin tayo, di ba? Tanong, tuloy ang investigasyon sa Congress. Magtanong po kayo, ipokrito yan si JP kasi kasama siya sa INC sa EDSA. Di ba? Tama po 'yun. Kayo po yung may presidents ng people power. Manong Johnny. Kayo po nagpauso ng people power. Di ba? Ang sipag naman ni Sir Buds. Nasa YouTube ka lang kanina, ngayon TikTok ka naman. Kinakailangan natin kumita ng pera eh. Okay. Tanong-tanong lang Pero kakapakinig ko sa iyo, sa tingin ko walang mangyayari sa impeachment kung sakali. Tawa mo ba doon? Sino niloloko mo? Kapwa mo Dides? Wala po ako niloloko. Kaya nga pwede kayo magtanong. I-challenge ninyo yung mga sinasabi ko. Kasi iba, hindi kayo pinagtatanong. Dito po,
pwede po kayo magtanong. Henyo po ako eh. Tanong lang kayo. Nasobrahan na sa kay BP Sara, nagulat na lang tayo na dito na ang Afghan refugees. Biruin nyo. Biruin nyo yan, no? Minsan naniniwala ako dun eh. Tama itong sinasabi nito. Sino ba to? Si The Clown. Sabi ni The Clown, nasobra na tayo. Pinatututok tayo. Tignan po natin, totoo po yan. Ang dami po nangyayari sa Pilipinas, panay Sara Duterte, panay Duterte tayo, na ilulusot po, nakukuha nila yung pera, nakakapagbenta ng ginto, naibenta nila yung naiyan, privatize. Kasi siyempre yung mga maka-Duterte, sumasalag naman dahil binabanatan yung mga Duterte. Tapos yung pala, narito na yung Afghan refugees, nabenta na yung mga ginto natin. Habang busy kami sa katatanggol kay BP Sara, kay Tatay Digong, ang dami pala nilang ginagawang kabalastugan, no? Tungkol po sa pera, pagbebenta ng ginto, pagbebenta ng ari-arian. Yan po ang gustong tutukan ng rally na yun ng iglesia. Gusto ng iglesia na unahin nyo naman yung problema ng Pilipinas. Unahin nyo naman yung kahirapan, unahin nyo naman yung mga corruption. Yan. Sino niloloko mo? Kapwa mo DDS? Hindi po. Kasama ka nga nanonood sa akin. Lahat ba nang nanonood dito niloloko ko? Kaya nga pwede kayo magtanong. Boss Buds, mas madaming trolls po dito. TikTok kaysa YT. Paulit-ulit ka naman, Mr. Ray. Yan lang ba kaya mo itanong? Halata naman po natakot na sa Malacanang. Kaya nagpa-dinner meeting sila kasama ng mga senators. Ang problema, naghihintay po yung Iglesia ni Cristo nang tugon ninyo. Nagpakitang puwersa na po sila. Nagpakitang puwersa na po yung mamamayan. Milyon po ang nanood. No? Milyon po ang nanood. Nanood to. Milyon po ang dumalo. Halata naman po na, sir, sa totoo lang, umiikot lang kay BP Sara yung government, pero yung mga basic needs ng tao, ano yan? Naano ng tape naharangan ng tape. Nawala ito Tama, correct. Bugok, wala ka namang alam pa. Alam mo, pinatutunayan mo lang, Mr. Ray, na bugok ikaw ang bugok. Pwede ka nga magtanong, wala kang alam na itanong, no? Lahat po ng lahat po ng nahiwagaan kayo, lahat po ng bintang nyo sa amin, lahat po ng banat ninyo, pwede nyo ngayong itanong. I am challenging you. Tapatan nila na rally. Correct. Kung totoong gusto na ng mga tao na ma-impeach si BP Sara, ine-expect din namin na milyon po. Kasi milyon po yung ayaw milyon po yung ayaw. Ngayon po, tapatan nyo po yung milyon ng pinangunahan ng Iglesia ni Cristo. Alam nyo po, sinasabi po ng Iglesia ni Cristo yan, sinasabi po ng Iglesia ni Cristo yan na ano ba yung sinasabi? Na hindi lang po sila yung nag-rally noon. Marami po nakisama sa kanila. Hello, Sir Badong. Good afternoon from Cebu. Always Duterte. Yan. Buds, nagpapakita ba si BBM? Kasi di na ako nanonood sa mainstream media. Wala nga po. Walang reaction. Nagpapakita siya pero hindi po nagre-react sa Iglesia ni Cristo rally. Ayan yung problema Tapatan nila yung rally. Kamangmangan nyo kasing mga panatiko. Nagpapalala ng korupsyon. Iyan. Invite na loyalist, tama, daming kuda, pero walang ebidensya. Yung impeachment rally nila labang kay BP Sara,
marami pa ang tawa ko kaysa sa sumama sa rally. Kailan ba yung rally niya? Nang Makantyawan. 75 million na tao na botante ng Pilipinas. Correct. At mahigit po kalahati bumoto kay BP Sara. Majority. Buds. Yan. Balak din nilang i-privatize yung EDSA carousel. Imagine, pati highway, ibebenta na sa sobrang gahama. Imagine. Hindi pa ako tao, EDSA na. Imagine niyo, hindi pa tayo tao, EDSA na. Naglagay lang ng EDSA bus carousel si Tatay Digong. Gustong ibenta yung EDSA bus carousel. Kung di ba naman utak Sir Buds, 2026 siguro akyat impeachment sa Senate pagkatapos ng eleksyon, lalo mananalo mga bata ni Tamban, makukuha nila. Ba, hindi po. Bobo ka, laman ng head mo yung pangalan mo. Yan. Find peace. Ano ba laman ng head yung pangalan? Find peace. Lahat ng project na tapos ni Tatay Digong, nilagyan ng picture ni BBM at tambalos-los. Yan. Correct, Sir Buds. Ang unang ulupong tuta ng bangag, may modus na black propaganda, nagliling lang na lang, adik-adik at hayok na hayok, ma-impeach si BP Inday. Wala namang mga evidence, kundi hangin lang, mga bugok na animal. Anak kayo ng tatay nyo. Okay, tuloy natin habang wala nagtatanong. Ayaw nyo magtanong. Sasagutin ko yung lahat ng tanong ninyo dahil henyong badong tayo. Okay, eto po. Yan, yung panlilin lang nila yan sa survey niyan, no? Putya, ngayon lang natin natuklasan. Kaya sabi ko nung nakita ko, 41% ang gusto ng na sa totoo lang po, yan na naman sila sa Piatos. Ayan, maganda. At least nagtatanong ka. Alam niyo po, ganyan po kabugok yung mga yan. No? Hanggang ngayon, di nila hinahanap nila si Piatos. Ano po ang ibig sabihin? Maganda yung mga, kaya kahit magtanong kayo, mapapaliwanag natin. Sa totoo lang po, yung Mary Grace Piatos, tsaka sino yun? Kokoy Villamin. Ang patunay po na hindi magnanakaw si BP Sara. Bakit? Di ibig sabihin, mayroong napuntahan yung pera. Di po ba? Ano raw yung pinuntahan ng pera? Pag nakikinig kayo ng hearing, nalaman nyo sana na yung pinuntahan, eto po dalawa po yung gastos ng OBP. Nakatutok lang sila sa confidential fund. Pero malaking bahagi po ng gastos ng OBP yung hindi po confidential. Ano ibig mo sabihin ba doon? Yung mga lantad, yung pwede mong alamin kung saan napunta. Oo nga, katulad ng burial, medical, libreng sakay. Yun po, lantad po yun, pwede nyo pong alamin. Papakita po sa inyo nun, wala pong Mary Grace Piatos doon, wala pong Kokoy Villamin. Nakukuha po nyo kasi hindi po siya confidential. Yan sasagutin natin yan. Kita nyo, tanong niya lang saan si Piatos. Pero maliliwanagan po kayo sa lahat-lahat kasi henyo tayo Di ba? Kaya, inuulit-ulit ko. Si Badong lang ang tanging henyo ng political vlogging. Okay, kaya magtanong kayo. Ano po ibig sabihin? Wala silang problema, pati mga congressman, walang problema sa mga lantad na budget ni BP Sara. Ibig sabihin, gumawa talaga sila ng issue. Pinalalabas nila na ayaw magpaliwanag ni BP Sara sa pinagkagastosan ng kanyang budget. Hindi po totoo. Lantad po yung mga lantad dapat. Tungkol po sa mga burial, pwede nyong alamin yan. Sino to? May namatay ba talagang ganito? Nagbigay ba talaga si BP Sara ng para sa mapalibing yung patay na si ganyan? Bakit wala po nagko-question sa mga congressman? Kasi lantad yun Kahit sino pwedeng i-recheck yun. Saan po sila nagko-question?
sa confidential. By nature itself, confidential, dapat itago. Kaya po si Mary Grace Piatos, tinatago po yung tunay na identity niyan. Si Kokoy Villamin din po. Gusto nilang malaman, saan tong mga safe houses? Sino po yung, pag sinabi mo kung saan yung mga safe house, yari na yung mga nakatira ron. Babakbakan na ng mga kalaban ng pamahalaan. Naintindihan nyo? Walang problema si BP Sara. Nasagot nila lahat. Wala ring problema yung mga congressman sa mga lantad. Pero dahil ginagawan lang nila ng issue, dun sila pupunta sa mga hindi ipapaliwanag ni BP Sara kahit na anong mangyari. Bakit hindi pwedeng ipaliwanag yan, Badong? Confidential. Abogado si BP Sara. Alam niya ang confidential ay hindi dapat binubulgar sa tao. Anong mangyayari kung binulgar ni BP Sara? Kakasuhan siya. Malamang ang magkaso sa kanya, yung nagsasabing ibulgar mo. Pain yan eh. Naintindihan niyo na? Sabi sa inyo eh. Ayan, tanong-tanong lang kayo. Yung PhilHealth po ba may limit every year? Pag i-confine ka? Hindi ko po alam. Kala ko ba henyo ka? Henyo ko sa politika. Puta, PhilHealth yan. Hindi ko po alam. Ang alam ko po, binawasan nila yung PhilHealth ng budget. Ang alam ko po, pinapalabas nila na maraming pondo ang PhilHealth. Yung pala, binubulgar po ngayon. Napakarami palang utang ng PhilHealth sa mga ospital. Wala naman po sariling ospital yung PhilHealth eh. Di ba? May utang po sila sa mga ospital. Hindi po sila nagbabayad. Mapapribado at mapapublikong ospital. Kaya naman pala maraming pondo. Kaya pala maraming pondo. Yung PhilHealth kasi hindi nagbabayad ng utang. Sa tingin ko ngayon, kaya sinasadya nila para maipakita na maraming pera para makuha nito ni Ralph Recto. Di ba? Tanong-tanong lang. Yung PhilHealth po ba may limit pag na-confine? Mas malaki ang utang sa panahon ni Digong hanggang ngayon, di pa nababaya. Maganda yan, utang. Alam nyo po, kalokohan po yan. No? Eto tanong, bakit wala pong umaangal sa utang ni Tatay Digong? Kasi may proyekto. Kasi may pandemya. Nakita natin, wala nga kayong akusasyon na magnanakaw si Digong eh. Ano lagi nilang akusasyon kay Tatay Digong? Mamamatay tao, etc. etc. Pero never pong inakusahan ng mga tao na ninakaw ni Digong yung pondo. Ibig sabihin, kitang-kita po natin sa ngayon, kung ilan man ang mata ninyo, kitang-kita nyo na may proyekto si Tatay Digong at saka talagang nagkaroon ng pandemya. Ngayon po, huwag nyo lokohin yung mga tao. Pinakamalakas umutang sa lahat ng presidente si BBM. Kahit maghanap pa po kayo ng datos, ikumpara nyo po. Unang 3 taon ni Digong, magkano na utang? Unang 3 taon ni BBM, magkano na utang? Ano po pagkakaiba? Bakit halos wala nagtanong sa atin sa utang ni Digong? Ang pagkakaiba po, alam natin na nagagamit yung mga inutang ni Digong dahil kitang-kita mo yung proyekto. May tulay, walang tulay, nagkaroon ng tulay. Kitang-kita niyo yung proyekto. Kitang-kita niyo may pandemya. Namigay ng ayuda, halos lahat nabigyan. Tinurukan kayo ng libre, pero hindi po libre yun. May bayad po yun. 4,000 po isa nun. So kung 3 beses kang tinurukan, 12 milyon bawat isang Pilipino.
Nagawa ba nating questionin si Digong sa utang? Hindi. Ngayon, bakit po gigil na gigil tayo? Binabaon tayo sa utang ng walang proyekto. Binabaon tayo sa utang ng walang pandemya. Alam niyo pagkakaiba yun. Kaya wag niyong bubulahin yung tao na si Marcos nagbabayad ng utang ni Digong. Lahat po ng presidente nagbabayad ng utang ng dating presidente. Ang pagkakaiba ngayon, walang proyekto, walang pandemya, nangungutang pa rin. Tiniklara ng magaling na finance chief, asawa ni Vilma Recto, si Ralph. Diniklara na ang laki daw ng kinita natin ngayon. Malaki pala kinita eh. Bakit nangungutang pa rin tayo na mas malaki pa utang? Oh, bukod po sa utang, ang dami pa pong binenta. Nagpandemya, hindi nga binenta yung naiyan eh, no? Kung kailan walang pandemya, tsaka nagbebenta ng mga... Ang dami po natin binenta. Ako, kung akala nyo maluloko yung mga tao rito, wala raw natapos si Digong na proyekto. Wag na po kami. Gusto nyo isa-isay namin proyekto ni Tatay Digong? War on drugs. Passport mo ngayon, 10 taon na. Libreng edukasyon sa college. Build. Saan katutak ang build? Dolomite Beach, Boracay, siya lang po nakapagpalinis niya. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, yung nagmamagaling na fans ni BBM, magbigay ka nga ng isang proyekto. Proyekto na ba yun? Puta, wag nyo kami binabola. Kung kayo nauuto na walang proyekto si Digong, mga tao rito, hindi nyo kayang utuin. Ang tanga nyo. Kung tanga kayo, hindi tanga yung mga tao dito. Walang proyekto. Saan daw yung build? Hindi kita sasagutin. Tanga ka eh. Taga-earth ka ba? Taga-earth ka ba? Nasaan daw yung build? Yan ang pinakatangang tanong, no? Nasaan yung build? Wala. Imagination lang namin. Lahat ng proyekto ni Digong, imagination lang namin. Oh, masaya ka na? Grabe. Nasaan daw yung build? Oh, hindi na. Wala nang proyekto. Ikaw na tama. Okay na. Pogo lang daw ang binild ni Digong. Okay na yan. Sino paniniwalaan sa atin? Ikaw? Walang build. O yan, naniwala ka. Ang sabi ko po, magtanong kayo. Hindi ko po sinabi manloko kayo ng tao rito. Puta, wala raw project si Digong. O di wala na, imagination lang namin. Yung mga dinadaanan naming skyway mula ron sa north, NLEX, imagination ko lang yun. Actually, lumilipad kami. Nakaimbento ko ng sasakyan na lumilipad. Wala talagang NLEX. Yung Dolomite, taihan pa rin yan. Nakala mo may Dolomite. Hindi totoo yan. Imagination lang namin yan. Ha? Tangina, makausap eh. Ang hirap kausap. Ayan po, ganyan po kausap yung mga BBM supporter. Wala daw nagawa si Digong. Imagination lang yan lahat. Oh, masaya ka na? Hindi ako makikipagtalo sa mga bugok. Yung passport, 10 taon, imagination na. Sabihin mo sa polis, uy, boss, imagination lang pala na doble yung sweldo mo. Yung mga nag-aral ng walang binayaran na tuition at wala kahit na ano. Boss, imagination lang yan. Nagbabayad ka pa rin ng tuition tsaka miscellaneous. Yung mga graduate na, 6 na taon ni Digong, yung State University, imagination lang yun. Nasaan daw yung State University? Walang State University sa Pilipinas. Walang UP, walang PUP, walang PNU, walang TUP. Imagination lahat yan, puta. Oh, okay ka na. Para lang mapagbigyan yung katwiran mo. Paknang po pa, pag inadyasan namin kayo, kayo aadyasan ng...
Yan ang problema sa inyo eh. Gusto nyo kayo adjustan ng katotohanan. Yung mga laglagbala na nawala panahon ni Duterte, imagination lang yan. Wala talaga nagawa si Duterte. Walang war on drugs. Puta, adik, nagkalat. Panahon ni Duterte. Oh, yun ang gusto mo. Yun ang gusto mo sagot. Naknang po pa. A-adjustan natin yung katotohanan, yung totoo na, i-adjust namin para tumama lang kayong mga huwag kasing tira ng kahit na ano, no? Mabuhay kayo sa tunay na mundo. Ngayon lang ako nakarinig na hindi naniniwala na may nagawa si Duterte. Diyos ko. Imagination lang pala lahat yun. Kawawa ka naman, Tatay Digong. Wala ka palang tunay na nagawa. Panay imagination. Badong, pag dumadaan ako sa Skyway, ano pala yun? Naka-imbento yung driver nyo na lumilipad na sasakyan. Wala talaga. Ganyan po ang gusto nila eh. Ganyan po ang gusto nila. Yung ginagawa kayong uto-uto. No? Hindi po sila naniniwala sa katotohanan. Kaya sa kanila baliktad ang mundo. Yung may nagawa, wala nagawa. Yung may wala nagawa, saan banda raw yung tulay? Sabi ni Pat Sabilio. Kawawa naman. Wala na nga. Umuo na nga ako, wala eh. Imagination. Lahat yan, imagination. Imagination lang lahat. Ano ba gusto nyo? Diba nakakaano, no? Pag ibig sabihin, pag pinagbigyan namin yung mga gusto nyong sabihin, no? Pag naniwala kami sa inyo, mukha na rin kaming tangang katulad. Punta kayo sa Dolomite, taihan pa rin yun hanggang ngayon. Walang nagbago ron. Walang Dolomite doon. Pag may nakita kang Dolomite doon, naku, imagination nyo lang yan. O ngayon, tapos na tayo mag-imagine. Magbigay naman kayo naman na magbigay ng proyekto ni BBM. Hindi ako exaggerated. Wala nga, sabi mo eh. Wala nga raw. Kayo nagsabi na walang proyekto. Nung pinatulang ko kayo na walang proyekto, ako na exaggerated. Anak ng tinapay naman. New Clark City, Pampanga. Ay, kay BBM pala yun. Ibig sabihin, walang Clark noon. Ang ibig ko sabihin ng proyekto, yung totoo, hindi po imagination. New Clark City daw. Ibig sabihin, walang Clark City noon. Si Marcos lang nagkaroon yan. Naknang tinapay naman, no. Ang proyekto na galing sa'yo, dating 5 taon yung passport, ginawa mo 10 taon, sa'yo yun. Dinoble mo yung sweldo, sa'yo yun. Dating taihan na ninyo, dating yung taihan yung Dolomite, ginawa mong Dolomite, sa'yo yun. Walang tulay, nagkaroon ng tulay. Yun ang mga proyekto. O, kayo, ano? Ano proyekto ni BBM? Sige na. Sige na, magsabi kayo. O sige, hindi na proyekto yun. Madali ako kausap. Yung passport daw, hindi proyekto yun ni Digong. Sumulpot lang yun. Bigla lang nag-isip ang mga passport. 10 taon na kami. Dati kami 5 taon eh. Napagpasyahan naming mga passport na ang bilis ng 5 taon. Kami na po ang nagdeklara. Yung mga passport na nagdeklara, hindi yan. Walang nakialam sa mga passport. Tinatakan nila sarili nila. 10 years na kami. 10 years na kami. Puta.
hindi daw proyekto yung passport. O sige, wala na. Hindi proyekto yan. Nagkusan loob yung mga passport. 5 taon sila dati. Sabi ng mga passport, bigla nagising. 10 years na lang kami. Puta, ayaw na namin 5 taon. Pati driver's license, 10 years na rin. Puta, kusak to Hindi to proyekto ni Duterte. Nagkusak kami. Naklampo pa ngayon, napapahiya kayo pag pinagbibigyan yung mga kalokohan nyo. Tap kayo dyan. Magbigay kayo ng rose para matuwa ako. Kayo lang natutuwa. Hindi proyekto yung Hindi proyekto yan. Yung passport, hindi proyekto. Oo, hindi na. Nagkusan loob yung mga passport. Dati silang 5 years, tinatakan nila sarili nila. Valid until 10 years. Tak! Okay na, masaya na kaming mga passport. Ano na po? Mga bugok talaga Matutupad pa yan ng walang presidente. Mga tangengot. Walang proyekto na passport si Duterte. Nagkusa yung mga passport. Ano pa? Si Sabilio, sobrang fans ko yan. Boss, kahit saan ka mag-live present, laki na nakinita yung kakatron. Ayan, malaki na kinita mo pa Sabilio. Manggalaiti ka. Tuwan-tuwa nga ako sa inyo. Hindi ako DDS Ayan. Pero totoo si Duterte talaga. Gumawa niyan. Akala nila seaman license 10 years na rin. Alisin ko kap ko. Bakit? Ano problema? Akala nyo kalbo ko. Mas pogi lang ako nakakap. Tanga. Pogo kanino? Okay, Duterte. Bakit? Kailan ba nagkaroon ng problema sa Pogo? Ngayon. Di ngayon pala. Nung panahon ba ni Duterte may problema tayo sa Pogo? Wala. Bakit? Kayang kontrolin di ba? Kumikita tayo sa Pogo noon. Ngayon, kumikita ba tayo sa Pogo? Inamin. Talaga naman kay Duterte yan kumikita ba tayo sa Pogo noon? Kumikita, malaki. Ngayon, may kita tayo? Wala. Bakit kaya? Alam nyo na kung bakit. Kala nyo, maraming salamat sa nagpaalak si Yancho. Ayan. Problema nyo. Ang problema sa Pogo, enforcement. Yung mga batas natin, hindi na-enforce sa Pogo. Nung panahon ni Duterte na-enforce. Ice cream yummy, yum. Nakita nyo na. Di nyo alam yan, Kumikita tayo sa Pogo noon, ngayon di na. Yun. GG1. Thank you very much. Yan. Sa lahat ng mga paregalo ni Yancho. Nasa bulsa idol. Hindi pa puno. Nakakatuwa ang mga katangahan. Bakit? Totoo naman Pogo Proyekto yan ni Duterte. May problema kayo? Kailan nagkaroon ng problema yung Pogo? Nung pumasok na kayo. Walang kinikita, panay problema. Henyo ako. Panluloko yun, Pogo, totoo yun. May Pogo po nung panahon ni Duterte, may Pogo rin panahon ngayon. Kailan tayo nagkaroon ng problema? Ngayon. Lahat ng problema natin ngayon, sinisisi nyo noon. Maamin siya pa sa Bilyo. Walang problema sa Pogo noon kasi kumikita si Digong at nagkakalat ng sindikato ngayon lang na buko. Kita nyo na. Thank you very much sa mga nagre-regalo ng 2025 times 20. Si Kuy Subs Gab.
Kayo naman sa Facebook, baka gusto nyo naman magpa-star. Habang nagkakagulo sila, sinasakop na ang bansa natin. Kala nyo tatanggihan natin yan? Magandang kitaan natin sa Pogo noon. Malaki ang Pogo natin noon. Ngayon wala tayong kinita dahil madarambong yung kaya pinatigil nila. Hayop na badong to. Hayop ka rin. Pogo. Ngayon lang tayo may problema sa Pogo. Sinisisi nyo noon. Parang droga. May droga noon, may droga ngayon. Saan tayo na problema? Ngayon. Diba? Yan sinasabi ko sa inyo. Sindikato kasi si Duterte. Yan ang sabi ng mga kalaban ni Duterte. Sindikato siya. Pero mahal na mahal siya ng tao. Bakit kaya? Bakit mahal si Duterte? Tahimik na kapaligiran. Diba? Walang magnanakaw. Sino kaya nagagalit kay Duterte ngayon? Yung mga magnanakaw. Hindi sila nakapagnakaw eh. Project ni Bibing for the first time, bigas na papakain sa tao. Ganyan ba makatao? Kita nyo? Bigas na durog. Walang kinita sa Pogo kasi diretso sa bulsa. Dati kumikita tayo sa Pogo. Dati nakokontrol yung mga Pogo. Nakokontrol ng mga kapo. Kailan ba naganap yung mga reklamo nyo sa Pogo? Ngayon lang naman eh. Putan, dami-daming ngayon. Idol Nino. Idol namin. Si Duterte, idol namin. Sindikato ang Pogo. Tinanggal na ang Pogo, wag nyo na problemahin. Ano project ni BBM? Yan ang tanong. Project ni BBM. Ang laki po ng kinita natin sa Pogo noon. At dahil legal ang Pogo, pag legal ka po, no? Alam niyo yung pagkakaiba ng legal at illegal? Pag legal yung Pogo, siyempre kumikita ka sa legal eh. Mahirap naman pong papasukin mo yung yung papasok ka sa mga illegal na kung kumikita ka naman sa legal, di ba? Parang yung mga oligarko yan eh. Nakita nyo ba yung mga oligarko natin? Mga legal na tao yan. Kumikita na sila ng legal. Yang mga oligarko. Bakit pa sila maggagawa pa ng mga illegal? Mga Ayala, mga sila Ramon Ang, mga Sobel Ayala, Kuwangko, mga sila Pangilinan, at lang mga oligarko rito. Kumikita po sila sa legal. Bakit po sila papasok sa illegal? Tignan nyo po yung report. Nung panahon po ni Duterte, legal po yung mga Pogo. Kung legal ka, susunod ka sa patakaran. Malaki po ang kita nila sa Pogo. Kaya sila pumupunta rito legal. Nung panahon ni BBM, tanong nyo kung ilan na lang yung legal na Pogo. Saan po nagaganap yung mga karumal-dumal na krimen? Sa mga illegal na Pogo. Ganun pala ba dong? Opo. May legal at illegal. Kung illegal ang operasyon nila, natural, nakakapag-operate sila ng illegal, pasukan na nila ng ibang illegal na bagay yan. Mangidnap na sila, kidnapping. Total, illegal naman sila. Kayang-kaya pala nila mag-illegal eh. Di ba? Kayang-kaya nila maging illegal eh. Nakakapasok pa dito sila sa mga illegal. Siguro may nalalagyan sila o kung ano pa man. Kailan po yan naganap? Panahon na ngayon. Legal ang Pogo noon. Hindi mo ba alam? Hindi mo pala alam eh. Only in the Philippines, legal po ang Pogo nung panahon ni Duterte. Kaya nare-regulate po sila. Kailan po hindi na ma-regulate? Nung naging illegal na sila. Kaya nga nire-raid eh. Hindi po namin pinagtatanggol yung Pogo ngayon.
Pinagbawal na nga eh. Eh kayo, gustong-gusto nyo yung Pogo, di suportahan nyo. Oh, natali na kayo sa Pogo. May kaso ba si BP Sara na Pogo? Wala. Wala pala eh. May kaso ba si Duterte na Pogo? Wala rin. Wala pala. Ano ba naman yan? Di ba? Nakuha nyo ba? May kaso ba si Duterte sa Pogo? Ah, wala. Ah, wala pala. So, lahat to, ano to? Ano to mga tanong nyo? Imagination lang, bintang lang. Ah, bintang lang. Pero pinatulang ko pa rin kasi nga henyo tayo. Di ba? Yung ICC nyo, bit hindi nyo na binabanggit yung ICC. Yung mga mahilig magbanggit ng ICC. Yung ICC ninyo, pag upo ni Trump, paparusahan ni Donald Trump yung ICC ninyo. Ganon ka-illegal yun. Mahilig makialam, hindi naman mga miyembro yung pinakikialaman. Kasama na tayo ron. Nakikialam sila, member ba tayo na ICC? Yan. Ngayon, di na kayo nagsasalita sa ICC, di ba? Gusto nyo papasukin yung ICC, pero nagpakitang gilas yung INC. Hindi. Balikan natin. Itong mga to. Project naman ni BBM. Panay naman mga... Si BBM magtatatlong taon na. Oh. Wala pa kayo masabi na project. Pagsabi naman kayo ng project, kawawa naman kayo. Wala pala kayong project. Sige na, project naman. Naghihintay kami. Project naman, Al, kanina ka pa, Al. Magbigay ka naman, Al, ng project. Dapat may kaso sila sa Pogo. Kasuhan nyo kasi. Kasuhan nyo kasi si Duterte. Hindi nyo naman kinakasuhan. May kaso ba si Duterte? Wala. Ay, wala palang kaso si Duterte. Wala. Wala palang kaso. Ano itong mga pinag-uusapan? Tungkol kay Duterte. Paninira lang. Paninira lang pala eh. Paano may kukulong? Wala nga ang kaso. Oh. Bulag ka ba? Hindi mo nakikita ang project ng Pangulo? Sabihin mo nga kasi. Hindi ko nga nakikita eh. Jenny, sabihin mo. Wag mo ilihim. Nililihim nyo kasi. Para makita naman namin. Sabihin nyo na kung anong project. Meron daw, bulag ba raw ako, hindi ko rin nakikita. Opo, siguro nga, bulag ako. Nga pala. Sorry po. 5,500 na flood control. Sorry po. Kayo na nga tinatanong ko. I-research ko daw. Pag ni-research mo, may makikita ka talaga. Hindi nga namin makita. Nireport nga ni BBM, 5,500 eh. Flood control, ikaw naman, no? Naglolokohan pa tayo, wala ka nga masabi. Isa lang, come on. Magbigay ka naman. Isa lang, come on. Bigay ka naman. Hindi. Enyo nga ako eh. Naawa po ako sa mga BBM supporter, no? Kasi kami, Duterte supporter kami. Duterte vlogger na ako nung presidente si Tatay Digong. Ang dali po ipagtanggol ni Tatay Digong kasi may tunay na proyekto. Ang tanungin mo sila. Diyan sila. Kasi alam mo ang ginagawa lang nila. Banat lang sa mga Duterte. Banatan nyo lang yan. Yan lang babasa kanila eh. Mga bugok yan eh. Banata. Hindi nila nare-realize. Wala nga pala kaming pinagtatanggol, no? Ano ba itong pinagtatanggol natin, Presidente? Wala palang ano? Wala palang kahit isang proyekto. Wala silang proyekto eh.
Nakakaawa. Ang proyekto nila, yan, ayuda. Tandaan po nyo, walang bansang umunlad dahil sa ayuda. Pero mga bansa, lahat po ng bansa na mayayaman, namuhunan sa infrastructure. Kaya si Duterte, tama tayo sa kanya. Infrastructure ang susi. Pero ayuda, wala yan. Project lang o, isa lang o. Ano ba naman yan? Isang project lang. Wala talaga kayo masabi, no? Wala talaga, no? Nakakaawa ang putya. Isa lang hinihingi mo, ha? Isa lang hinihingi mo. Paulit-ulit lang, no? Akala nila ganyan. Kasi yan yung turo kay RJ. Ulit-ulitin mo lang, RJ. Ulit-ulitin mo lang sinasabi mo. Katulad ng ginawa ko sa'yo, inulit-ulit ko lang, RJ. Diba? Hindi ka nakakaintindi, RJ, pero inulit-ulit ko lang sa'yo. Mga aso lang yung po yan, yung tinetrain ng mga aso. Ulit-ulitin mo lang yung papagawa mo. Hindi naman mga aso, mga tao eh. Ulit-ulitin mo lang, RJ. Yan, mapapaniwala mo na sila katulad ng napaniwala kita. Dahil inulit-ulit ko lang sa'yo. Ulit-ulitin mo lang, RJ. Walang argumento, inulit-ulit lang. Kawawa eh. O ano na? Asan yung proyekto nyo? O, AJ ba yan? Asan yung proyekto? Isa lang ang hinihingi ko sa'yo. Kita nyo na? Ganyan talaga buhay. Pag walang proyekto, dadaanin ka lang. Kasi ang tinuro lang sa kanila ng mga masters nila, may master yung mga yan eh. Ang tinuro lang sa kanila ng mga master nila, siraan ng mga Duterte. Lahat ng paninira sa Duterte, kabisado nila. Pogo, EJK, lahat. Ibintang kay Duterte lahat. Isa lang po ang hindi nila kaya, ipagmalaki yung ginagawa ni BBM. Ay, hindi namin nasabi yan. Ay, wala sa amin yan. Wala sa briefing namin yan. Pare-pareho sila eh. Wala sa briefing nila yun. Pero kabisado nila mga kasiraan ng Duterte. Kita mo, pogo na naman. Di ba ganun lang sila eh. Kabisado nila lahat. Kawawa talaga, nakakaawa talaga. Yung mga fans club. Tanungin mo ng isang bagay lang. Nananawa na po tao. Kada may nakikitang problema kay Bibi, katulad nag si Inday Sara. May ano siya, naglagay si Inday Sara na notice to the public. Wala pong binigay na budget ang Kongreso para sa burial and medical. Ipagpaumanhin po ninyo. Ang Office of the Vice President hindi po makakapagbigay ng burial at saka medical. Yan po, di ba? Ipagpaumanhin po ninyo. Ano, alam nyo kung anong ginawa ng mga yan? Binanatan. Akala ko ba, BP Sara, makakapagtrabaho ka kahit wala kang budget. Kita nyo na. Wala talaga, basta sila talaga, isa lang po yung para sila may merong tapao, para mga kabayo na may tapao. $62.5 billion SSS. Donate na lang tayo kay BP. Pag ayaw-yaw, badong-bading. Walang katuturan.
Balding. Hindi po ako nakakalbo. Mas pogi lang ako na nakasombrero. Si ano, find peace. Naghahanap po kami ng peace. Wala nagre-regalo sa inyo. Kayo dyan sa Facebook, wala man lang nagpapakape. MRT Line 7 Cebu International Container Terminal at Metro Subway. Oy, kay Duterte yan. Patsabilyo, wag mo akong binobola ha. Kay Duterte yan. Paano ko nalaman? Taga dyan ako sa MRT 7, Tangengot. Hindi pa nga tapos, puta, pinagmamalaki na. Tinuloy na lang, hindi pa natapos, pinagmamalaki nyo pa. Anak kayo ng tatay nyo. Kala nyo hindi namin alam yan. Kay Duterte yan, subway. Kay Duterte yung MRT Line 7 na yan. Hindi natapos. Pwede ba ipagmalaki nyo yung pag natapos man lang? Subway, kaya sa inyo pa rin, hindi nyo nga matatapos eh. Hindi natapos ni Duterte. Huwag nyo munang ipagmalaki. Hindi nyo pa rin natapos. Si BP Sara na magtatapos niyan. Wala nga kayo nilalagay pondo eh. Di ba? Yan ang katotohanan. Kasi wala nag-i-invest sa Pilipinas. Kung wala ng pandemic, tapos na yung MRT7 na yan eh. Inuna lang yung pandemic. Wala nag-i-invest sa Pilipinas ngayon. Di mo ba alam yon? Alam niyo kung bakit alam ko? Puta, hukay pa lang, pinagmamalaki na niya mga yan. Dito itatayo yung kung anong center. Magpapatayo ng ospital. Puta, hukay pa lang. Anong tawag dyan sa hukay? Ano yung tawag doon sa hukay? Yung groundbreaking ceremony. Puta, butas-butas na. Gagaling sa hukay yan eh. Umiiyak ka ba dong nyo, kayang hadlangan ang impeachment kay Saraulo? Meron na ba? May impeachment na ba? May pumirma na ba? Bago nyo ipagmalaki kung nakapirma na yung mga congressman. Natatakot nga yung mga congressman sa INC dahil milyon eh. Lahat yung sinabi niya kay Duterte, pero hindi pa po tapos. Ipinagmamalaki na, tinutuloy na lang. Bago mo ipagmalaki, yung tatakbo na. Hindi po niya matatapos yan sa termino niya. Kasi walang budget. Ang budget para sa ayuda ni Martin. Ayuda ni Martin? Oo, ayuda ni Martin. Ano kayo ngayon? Hindi pa raw tapos yung 6 years. Tapos na yung 6 years ni Duterte, nabitin nga kami. Sabihin na naman ni Patsabilyo, wala naman nagawa. Utot mo. Yan, hindi natapos talaga. Kung hindi natapos, ano ngayon? Marami natapos. Binibilang nyo, hindi natapos. Si BBM nga, magkakalahating taon na, wala pa nagagawa eh. Wala nasisimulan, wala natatapos. Yung natapos na lang ipagmalaki nyo. Puro ribbon cutting daw. Wala nagawa si Duterte talaga. Pasensya na kami Babaguhin na natin ang kasaysayan. Ayon kay Patsabilyo, lahat ng nakita niyong ginawa ni Duterte, yan po ay imagination lang. Yun sa Cebu, sino po taga Cebu? Yung CC Lex doon, nakadaan ako doon eh. Wala pong pinanggalingan yun. Nagsimula kay Duterte, natapos ni Duterte, imagination lang ayon kay Patsabilyo. Sino ba si Bilyar? Duterte kami, hindi kami Bilyar. Kalaban namin si Bilyar, hindi mo ba alam? Si Bilyar tumakbo kay Marcos. Naknampo pa to si Kukote mo, Patsabilyo. Pati si Bilyar, ibibintang mo sa amin.
Bumaliktad na yung mga bilyar. Marcos sila. Mga taga Cebu. Yung CC-Lex daw, ayon kay Patsabilyo, imagination lang daw yun. Kita mo, mali-mali na naman umaamin ka muna pag nagkamali ka. Tahimik daw si Bilyar. Bakit si Bilyar ba kakampi pa namin? Bumaliktad na yung mga bilyar, hindi mo ba naunawaan? Tanga-tanga talaga to. Ano na? Cebu. CC-Lex daw, imagination lang daw. Wala daw talagang CC-Lex. Kaya kayo mga kamote, kaya wala naniniwala sa inyo eh. Ako wag mo kong binobola ng, ano ngayon, si Bilyar. Wala nagawa si Bilyar. Wala daw nagawa si Bilyar. Bilyar, wala ka daw nagawa. Wag mo na patakbo yung kapatid mo, kawawa naman. Si Patsabilyo yata ang may-ari ng katotohanan eh. Wala daw nagawa sa Bilyar. Sabi ko nga sa iyo, imagination lang namin yung Skyway. Dumadaan ako doon, pagdaan ko doon, nakita mo, hanapin mo sa Facebook yung unang daan ko doon. Panahon yun ni Duterte. Nakakaawa naman kayo. Inaano niya sa Bilyar, bakit daw tahimik? Tahimik yung tao, ano magagawa mo? Pati ba pag tahimik, hindi ibig sabihin tahimik si Bilyar, wala siya nagawa. Ang meaning po ng ribbon cutting, meron inauguration namin, totoong inauguration. Sa inyo, hukay. Ha? Okay, maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang dito na lang. Hanggang sa susunod po nating asaran, dito rin po, mula po sa nag-iisang henyo ng political vlogging, Badong Aratilis po. Patuloy po kayong sumampalataya at maniwala at lahat po tayo'y makakarating sa kalangitan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Iboto po natin straight Duterte, Marcoleta, Apollo Kibuloy, Bongo, Rola, Bato de la Rosa, si Hinlo, Bundok, Lambino, at saka si Attorney Rodriguez. Wala na si Chavit, umayaw na. Si Best Actor, Philip Salvador. Yan lang po ang maaasahan natin. Straight Duterte sa darating na eleksyon. Bakit po natin kinakailangang straight? Para hindi po tayo maloko ng mga mga tahimik po ngayon yung mga senador ni Teka lang, last. Hindi nyo ba napupuna? Yung mga senatoriables po ni Tatay Digong, proud na proud sila nagpapapicture kay Tatay Digong at saka kay Sara Duterte. Diba? Pero pagdating po kay BBM, bakit po? No? Bakit po kay BBM yung mga kandidato niya hindi nagpapapicture? Pag-isipan po natin. Hanggang dito na lang, hanggang sa muli. Oy, Patsabilyo, yari ka sa mga KOJC. Yan. Pag nabasa ng mga KOJC, yari ka. Mula po sa nag-iisang henyo ng political vlogging, Badong Aratilis po. Paalam, bye-bye. Thank you very much.